So, welcome to the quarterly battalion formation for the third quarter. So, this is my second quarter. Pangalawang quarter ko na ito ngayon. So, nag-assume ako April 1, di ba? April, May, June, July, August, September, October. So, barely 6 months. So, for the information of everybody, I will be retiring from the service. Sinabi ko naman sa inyo yan nung nag-assume ako. So, hindi na ako magtatagal sa serbisyo kasi cut-off date ko na itong October. So, ganun talaga ang buhay. So, walang forever. Niwala ba kayo doon na walang forever? Yes, sir. So, yung service ko, mula nung pumasok ako, maabot ako ng 36 years. 36 years, 8 months, and 18 days hanggang sa birthday ko. Kahit na maiksi lang yung panahon ko dito na nagsiservisyo sa 1101, at least may maiwan akong alaala sa inyo sa loob ng 6 na buwan. The next is yung ito yung maraming hinaing, is yung EDT, no? Active Duty Training. Kasi maraming wala daw naka-EDT. Kaya ang magiging dito is attendance performance tayo. No? Kung sa inyong kumpanya, dito mo nagmamastering, kung hindi ka naka-add be sure na mag-text mo kang first sergeant nyo. First, hindi mo na ako maka-attend or sa amin, or hindi kaya sa first na lang, first sergeant. Para manoted ka niya dito, ibig sabihin no, hindi ka naka-attend, pero willing ka, kasi busy ka nga. Ibig sabihin, nandoon ka pa rin. Kasi ang programa ni CEO is tatlong absent is ilagay ka sa standby. Huwag natin sana makarating doon kasi pag maghanap ka, maghigi ka ng EDT is hindi ka mabigyan kasi nasa standby ka. Madali lang man eh. Kung hindi ka maka-attend, text para inoted ni First Sergeant, ilagay ka niya sa attendance. Wala ka naka-attend rin pero nag-text ka kasi na emergency or mayroong importante. Ibig sabihin, nandun ka sa attendance. Para pag-attend ng paggawa ng EDT, hindi yung pupunta kayo dito sa headquarters na magingin kayo ng EDT or magpa-encode kayo ng EDT. No, mag-base kami doon sa First Sergeant nyo. Kung ano yung binigay ng First Sergeant nyo na EDT na list, yun ang susundin namin. Kaya mamaya, kung kami ang mag-desisyon dire, na wala ka nagre-report dito sa kumpanya mo, pag himo sa EDT, mo reklamo ang First Sergeant nga, dari sa mo, anong himuan man mo ng EDT, nga hindi man i-active. Diri siya nag-active sa mo sa headquarters. No, diri siya ni Arito. Initially yung pangalan mo nandoon ka sa Charlie or Alpha Bravo. No? Pero ang ibang manggod narinig ko doon ako mag-report sa headquarters. Kaya siguro nakita namin na gamay lang daw ang Alpha Bravo Charlie kaya sa headquarters sila. Which is mali. No? Kaya kung pabayaan natin na maubos ang tao sa kumpanya. No? Kung asa ka na bilog, kung asa ka taga dito, dito ka. Kasi kung asa nga yung residence mo eh. Pero kung diri ka mag-report, wala yung problema. Pero dapat naando ka sa imong kumpanya. No? Tulad sa mo sa regular, hindi man pwedeng petan nasa Alpha Company ka, na-reporting dito sa lugar nimo na taga dito ang Bravo, dito ka mo ato, kaya dito ka magpa-attendance. Hindi man pwede. Magpalipat ka ng kumpanya o designation,
O, hindi yung ikaw lang magdesisyon. Ito is malinaw ha, kasi marami akong naririnig. Kung sino man yung natamaan, ayaw lang. Kasuko. So, kaya ako, itama lang na to ba? Kasi, mamaya, ni-restrict. Doon na lang sa Bravo Company, ay Alpha. No? Karong Alpha third quarter, fourth quarter by October, fourth quarter na yan. Mayroon tayong training doon na, company assembly test. Isang kumpanya. Oh. Tapos, may naisingit doon sa kumpanya ng Bravo na hindi siya taga dito. Anong nangyari sa taas? Binalik yung mga pangalan. Pinagtanggal, gilagyan ng X. Ibig sabihin noon, ang X na yun ay hindi siya taga-headquarter at taga-kumpanya. Kasi sa inyo, mga kasama, hindi ito biro Pag na-encode ka sa Alpha o Bravo o Charlie headquarters, yun ay yung kumpanya mo. Hindi, pag ma-encode ka doon, ipapadala na yan sa Manila. Hindi yung record lang namin dito. Galing papuntang sa RTC, sa office ni Sir Asnar Caron. Kaya hindi ka pwedeng, dito ako sa Charlie, o dito ako sa headquarters. Gusto mo lang, pero ang pangalan mo nandoon sa headquarters, o sa Charlie, o sa Bravo ka. Kaya ibis nyo doon talaga. Kasi mayroon man tayong monthly formation. Ay, kung gusto ka mag-report diri mag-formation, every month batalyon formation na lang. Ipon-ipon mag-iapon ta. Diba? Kaya iwasan natin yung mga kasama, yung maglipat. Walang problema. Papel. Pahimo ka ng papel. Anong klaseng papel? Diri sa iswan. Nadyan man si Sergeant Fernandez, gagawa siya yung message na magpalipat ka sa Pusapol, Bravo ka, palipat ka sa headquarters, kaya taga-diri na ka. Wala problema. Then, katan ka ng order, butang ka sa headquarters. Pero yung decision mo nga gusto kong palipat dito, hindi yun. Hindi naman pareho naman ta sa regular. Ang pagkakaiba lang is may sahod kami, kayo wala, voluntary. Kaya hindi ta pwede magbuot-buot. Ganun lang kasimple Kasi namumblima kami sa Bravo Company, Alpha, kasi magti-training kami tayo doon, company assembly test. Kailangan natin mabuo yung isang kumpanya with officer yun. No? Nandun nung gibalik dire, giayos na mo. Binalik doon, may balita kung okay na to. Pero kung ibig sabihin kung hindi binalik, okay na yung mga yung sa manning list natin. Kaya hintay na lang kami ng go signal para i-conduct yung company assembly test in 3 days. No? Yan yung sa training natin ng RRU training. Kasi every year kasi mayroong RRU training. Ang unang natapos is yung sa Charlie, yung Mozart. Okay na yung sa kanila.